mga babayan, lumabas po kasi itong balita na to from ABS-CBN News. Pinost ko ito sa Facebook ko. So dahil nga po dito sa post po na to ni Sara Duterte, is nagkaroon po talaga ako ng sobrang laking idea kung paano po talaga nagkaroon ng relasyon ang Davao at saka China. Actually, Davao at China po pinag-uusapan natin dito. Hindi po ito China at Pilipinas sa ekonomiya. Davao City at China po. So basahin po natin to dito, no? Ang sabi nga po dito sa balita ng ABS-CBN News, look, Vice President Sara Duterte met governor, ibig sabihin nito, di ba, official ng China, Governor Xiaolong of Fujian, China in Davao City on Thursday. So kahapon. She thanked the official for renewing the sister city agreement between Davao and Jinjiang City and the successful durian export to China. Ito lang mga kababayan, wala naman pong problema kung trip talaga ng Davao na makipag-partnership po sa China. Walang problema yan. Kung gusto nila, trip nila yan. Pero syempre, dahil po sa post po na to is, napa-research po tuloy ako. Actually, mga ka-streetwise, ito yung nangyari noong August 9, 2023. So, ang sabi dito, Davao City signs sister city agreement with Taiyan, China. So, kanina, ibang lugar po sa China yon. Ito naman Taiyan. Ang sabi dito, a sister city agreement of the promotion of mutually beneficial cooperation and deeper understanding between Davao City and Taiyan Municipal People's Government for exchange of ideas, culture, and tourism, trade, research, and development has been signed by representative of the cities on August 4, 2023. Iba po yung nangyari kahapon kaysa dito po sa 2023, August 4. And then mga kababayan, ito po yung medyo interesting dito. Ang sabi po sa baba, ito galing ito mismo sa Davao City Government. Sa mismong page po ito ng Davao City O baka sasabihin na naman nila dyan, fake news ako. Debunk nyo na lang kasi, mga putragis kayo dami nyong alam Ito kayo, ba't po sinisiran si Sara? Ito na nga ebidensya O sabi dito, the agreement was signed by Mayor Sebastian Baste Duterte and Mr. Yang Hongtao, Secretary of the Communist Party of China in Taiyan Municipality Committee. Ito pala yung intriga dito. Okay? So continue po natin ang sabi dito. She said that further exchange of communications which stabilize the intention of Taiyan to forge sisterhood ties. So meron po silang ties, meron po silang kasunduan na sisterhood city. Ito pong Taiyan. To lead the approval of the Davao City Council of the Legislative Authority for the mayor to sign a sister city agreement. So ito na yung malupit. Ang sabi dito, this is already the fourth sister agreement with China. 4 na beses na pala. 4 na lugar, 4 na municipality na po ng China ang meron pong sister ties sa Davao City. Gulat ako. Galing ito mismo sa website po ng Davao City. So kung doon po sa mga vlogger po na naiinis sa akin, so pagalitan ninyo yung nagsulat nito sa Davao kasi pinablik nila. Nakita ko kasi. So ibig sabihin nun mga kababayan, ito naniniwala po kasi ako na mas matibang pa rin po talaga ang dugo kaysa tubig. So kung ano po yung puno, yun din po yung bunga. Kung yung tatay po ay mukhang tanga na pro-China, sigurado po ako, pati rin po si Sara Duterte ganun din. Kasi ito na nga sa Davao po, 4 na municipality po ng China ang meron pong sisterhood ties sa Davao. O baka mamaya sasabihin ninyo, masyado akong malisyoso. Just bear with me. Merong magandang explanation dito. Sabi dito, this is already the fourth sister city agreement with China, she said, adding that there is no another Chinese city that expressed intent to forge sister city ties with Davao. So si Baste. And then mga kababayan, ito, nakita ko to. Balita ito noong 2021. Ang sabi dito noong 2021, nahalungkat ko tuloy yung history po ng Davao regarding po sa partnership nila sa China.
Sabi dito, 2 Chinese sister cities helping Davao City in COVID-19 response. O, bakit Davao lang? Kayo naman, no? January 26, 2021. And dito po, nakita ko po dito. Same article. Ang sabi dito, the sister city agreement of Davao with Naning. Ito Naning naman to. Kanina Tayan, ito naman Naning. Mga aning-aning, di ba? Ang sabi dito, the sister city agreement of Davao with Naning was signed in 2007 when President Rodrigo R. Duterte was still mayor and was automatically renewed when it expired in 2017. So mga kababayan, ang ibig sabihin pala nun mga kababayan, noong mayor pa lang po, si dating Pangulong Mau Diggs is meron na po talaga siyang tie-up sa China. So no wonder mga kababayan, nung naging presidente siya, nag-level up. Nauto po tayong lahat ng mga Pilipino. Kung hindi nyo pa rin naiisip na nauto kayo, mga tanga kayo, kayong mga DDFs kayo. O mga kababayan, continue natin. So dito pa malinaw po mga kababayan na meron pong 4 na ka-tie up. Yung Davao City sa China. So ngayon, tatanungin ninyo ako, Takero, paano naman yung ibang city sa Pilipinas? Baka may ka-tie up din sila sa China. So syempre, ni-research ko yun. Sa Caloocan mga kababayan, ito yung mga sister nila, no? Basta sister city. Oh. Sa Caloocan po kasi mga ka-streetwise, sa Caloocan City to sa Caloocan City, wala po silang ka-sister city po na China. Sa Caloocan po, meron po silang Calamba, Malabon, San Jose del Monte, Bulacan, at saka South Korea. Wala. Sa Las Piñas, Canada, Russia, Amerika. Wala rin pong China. Tandaan nyo mga kababayan, no? Sa Davao, merong 4. Sa Las Piñas, wala. Sa Caloocan, wala. Sa Manila meron. Pero in fairness naman po sa Manila, kasi po yung Manila po kasi andun po yung pier. Andun po yung maraming smuggling. So sa Manila naman po kasi ito, merong Bataan, may Romania, may California. Wala rin pala, no? Makati pala to, Makati. Sa Makati wala. Mas di hamak naman na mas mayaman yung Makati sa Davao, di ba? Sa Makati wala, meron silang Russia, Amerika, Romania, tapos puro Pilipinas na. Sa Mandaluyong, sa Dubai. Well, sa Manila mga kababayan, meron po 2. Sa Manila meron 2. At saka, hindi po ito pipitsugin po na city. Meron pong Guangzhou at saka Beijing. Pero in fairness naman po kasi sa Manila, doon po talaga yung trade sa buong Luzon. So, merong Mexico, merong Timor, may Israel, may Amerika, may Russia, may Japan. Ito po yung mga sister city po nila. Pero sa Davao, 4. Sa Davao, 4. Sa Manila, marami silang kasosyo pero 2 lang. Tuloy natin, Marikina. Marikina, meron silang Canada, Korea, Davao City, Japan. Wala rin, Muntinlupa. Muntinlupa, walang China. Parañaque, walang China. Pasay, walang China. Quezon City. Quezon City. Meron isa, Shenyang. Mga kababayan, mas di hamak naman na mas mayaman po yung Quezon City sa Davao. Pero at least mga kababayan, you get the point. Actually, meron pong ibang ka-sister city po yung Davao, 4 sa China, andun po yung 2 sa Pilipinas. Pero ang punto ko lang dito mga kababayan, malaki po yung impluwensya ng China sa Davao. Kasi baka sabihin naman kasi ng iba, sa Maynila ka meron 2 Pero kung ikukumpara naman po kasi natin sa Maynila, marami naman po silang ka-sister city, marami sila. So maybe lang to, 15% lang siguro yung Chinese dito. Hindi katulad po sa Davao na majority po ng ka-sister city nila po ay Chinese. At mga kababayan kasi ito pa yung malupit dito. Ito, kanina 'di ba Naining, Taijan, ito naman po kasi Jinjiang. Yung mga pangalan na yan. Alam niyo kasi mga kababayan, hindi po kasi maganda sa optics to. Marami pong mga Pilipino ngayon,
sa West Philippine Sea ang hindi nakapangisda. At syempre po, marami din po tayong mga sundalo ang handang ibuwis ang buhay para po sa soberanya po natin sa West Philippine Sea. At ilang beses na rin po talaga nakipagpatintero yung Philippine Coast Guard sa China Coast Guard para po sa resupply mission. So napakadelikado po talaga ng China pagdating po sa West Philippine Sea. Pagkatapos, makikita natin si Sara Duterte na ganito. Alam niyo mga kababayan kung anong pinupunto ko dito? Kung bakit bad trip ako dito? Una kasi, sabi mismo ni Sara Duterte, ang sabi ni Sara Duterte dito sa post niya, no, mainit nating tinanggap, Honorable Xiao Long, Governor ng Fujian Province, People's Republic of China kahapon ng hapon dito sa Davao City. Kasama si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Yun naman pala. Hindi ka na mayor ng Davao, pero bakit nakapagpicturean ka pa? Walang problema kung si Basti lang yung nakapagpicture. Kasi mayor siya ng Davao. Ikaw, Vice President ka ng Pilipinas, nakapagpicturean ka. Nakita niyo mga kababayan, kung si Basti lang po nakapagpicture, okay lang, maintindihan natin. Kasi hawak po talaga ni Baste yung Davao City kasi siya yung nakikipag-usap eh. Si Baste nakikipag-usap dito po sa mga Chekwa na to para po sa tie-up po sa sister city. So okay lang si Baste. Pero si Sara Duterte na apparently hindi lang naman talaga Davao yung hawak mo kundi buong Pilipinas, nakipagpicturean ka. At saka mga kababayan, yung pinaka-partnership po na nangyari dito is yung durian. Yung durian. Kasi po, umorder ng durian, yung China. So tuwan-tuwa po yung Davao. Akala ko pa naman napakalaking negosyo yung pala durian. Si Basti yung nakipag-usap doon. Si Basti yung nakaroon ng partnership. Pagkatapos, ikaw yung nakipagpicturan. Ang pangit sa optics nun. Hindi mo man lang kinonsider na Vice President ka ng Pilipinas. And then, di ba mga kababayan, yung content natin kahapon, si Manong Ariel, si Tatay Ariel, na nakipagpatentero sa China Coast Guard. Buti pa nga yun eh, pumapalag eh. Itong mga Duterte na to, mga salot to eh. And then, itong mga Duterte po na to, nagpapapasok po ng salot sa Pilipinas. Bullshit. This is bullshit, man. O ngayon, dun po sa mga pro-Sara, nasa sa inyo yan. Walang problema yan. Kung pro-Sara pa rin po kayo, walang problema yan. Pero mga ka-streetwise, hindi nyo pwedeng i-overlook itong mga nangyayari po kay Sara Duterte. Hindi nyo pwedeng i-overlook ito. Na unang-una, hanggang ngayon, wala pa rin po siyang statement dyan po sa West Philippine Sea. Wala. Wala. Naghahanap ako. Wala. Pagkatapos, makikita natin si Sara Duterte nagsasalita ng Chinese. Wala nang statement si Sara Duterte sa West Philippine Sea. Tapos, makikita natin si Sara Duterte na makikipagpicturan pa siya sa gobyerno ng China na si Basti Duterte naman pala yung pinaka nagkaroon po dito ng partnership. Hindi siya. Sa inyo yan. Walang problema yan.